mga kapuso. Happy New Year! It's a brand new year. Pero nako, ang masamang balita, ang dami pa rin kaso ng mga sumalubong ng bagong taon na ang gamit na pampaingay, pagpapaputok ng baril. Ano ba yan? Di na natuto. Sa monitoring ng Philippine National Police, hindi bababa sa 15 ang naitalang kaso ng illegal na pagpaputok ng baril bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon. Karamihan yan sa Calabarzon at Metro Manila. Ano ba ang kakaharapin na kaso ng mga gumawa nito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, hindi naman nakaka-happy ng New Year ang mga ganitong insidente ng pagpapatok ng baril. Ano ba ang kaso sa mga gumawa-gawa nito? Kapag pulis ba ang gumawa, mas mabigat ang parusa? Well, actually, depende kung anong nangyari. Maaaring hindi lamang bumibigat ang kaso, pero dumarami din. Unang-una, actually, kailangan nating tanungin, meron nagpapaputok ng baril na wala namang nangyari. Kailangan nating tingnan. Siguro nahuhulog na lamang ang bala sa isang lugar na walang tao at walang masaktan. Buti na lang, di ba? Pero may kaso ba? Baka sabihin na nagpaputok, wala naman nangyari, bakit may kaso? Well, ito ay isang kaso sa ilalim ng Article 254 ng ating Revised Penal Code at ang krimen ay tinatawag na illegal discharge of firearm. May parusang kulong na hanggang 6 na buwan ang krimen na to. At sa ilalim na batas, kung ang gumawa ng illegal discharge of firearm ay isang miyembro ng ating mga law enforcement agencies tulad nga ng ating mga police, mas mabigat ang degree ng magiging penalty. Ang problema ay kung ang bala naman ay nahulog at may natamaan dito. Sasabihin na naman, naku, hindi naman sinasadya na may nasaktan. Well, kung may natamaan na tao na nasaktan or worse, may namatay, ito nga ay talagang magiging kaso. Dahil ito ay kaso ng matinding pagpapabaya na walang regard para sa kapakanan ng ibang tao. Alam nga natin, what goes up must come down. So nagkakaroon ng kaso ng reckless imprudence resulting in homicide or serious physical injuries of any sort. Kahit walang intensyon na makapatay o makasakit na ibang tao, ang reckless na pagpapabaya na ito ay criminal na in nature na nagiging mas matindi ang kaso. At sinabi nating dumadami ang kaso dahil kung ang nagpaputok ay miyembro ng ating law enforcement agencies, maaari pang magkaroon ng administrative na kaso ang may salang ito. Kailangan niyang panagutan ang pagpapaputok ng baril ng taon-taon ay ipinagbabawal naman. Maaari itong magresulta sa suspension sa trabaho or worse, baka matanggalan pa ng trabaho dahil sa pangyayaring ito. Attorney, yung mga biktima ng ganitong pagpapaputok ng baril, ano ang pwedeng habol? Paano kung hindi sinasadya yung nagpaputok ng baril nga? Well, hindi naman porkit hindi sinasadya ay wala na kayong liabilidad. In fact, ayon sa Article 4 ng Revised Penal Code, ang isang tao na may ginawang labag sa batas kahit na hindi niya sinasadya na makasakit o makapatay ay kailangan panagutan ang lahat-lahat ng consequences ng kanyang mga ginawa. So yung taong nagpaputok ng baril sa ere na sinabi naman natin ay labag sa batas at isang krimen, pag siya ay nakasakit o nakapatay ng tao, ay dapat niyang panagutan ito whether civilly o criminally. Sa mga namatayan, may automatic liability para sa pagkamatay ng isang tao. Kasama na yung mga actual damages para sa pagpapalibing kung namatayan at yung hospitalization expenses para sa mga nasaktan. Maaari rin ang moral damages dahil sa sakit ng pangyayari ng tamo ng mga nawalan ng minamahal sa buhay o yung mga nasaktan mismo. Maaari din ang danyos bilang indemnity for lost income, hindi lamang ang actual na sweldo na nawala sa taong nagre-recover, halimbawa sa ospital, ngunit maaaring i-compute ng korte kung ano ang earning capacity nila sa expected life expectancy base sa mortality table na ginagamit ng mga insurance company na imi-multiply nila by the minimum wage. So meron talagang computation, so hindi dapat talagang panagutan at medyo mabigat ang amount na yan. In any case, sa mga usaping batas, bibigyan po natin linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.